failed to remind us, time and again, of the pride we carry as Davaoenos. I kindly ask for your continuous prayers for my father, our tatay's health, since he is not being administered his medication as of the moment. As all of you have seen, let us not stop until my father, our Tatay Digong, safely home. Daghang salamat, mabuhay ang Pilipinas. Mahal kong Pilipinas, sana nakikinig ka. Gusto lang naman kitang kamustahin kung kaya mo pa ba. Pagmasdan yung bayan mong tila ba nagkakagulo na. Yung mga tao sa loob nito na hinahangad mong magkaisa. Mga tao na nanumpa ng katapatan na pagsisilbihan ka. Mga tao na nangako na iingatan ka at papangalagahan ka. Mga tao na tinuring mong pag-asa na magbabalik sa dati mong ganda. Mahal kong Pilipinas, kaya mo pa ba? Kasi alam mo, marami sa ngayon ang pinili na lang manahimik at hindi na lang magsalita habang pinapanood at pinapakinggan ng mga balitang talagang nakakabigla. Marami ang nagagalit, marami din ang natutuwa. May ilan na nagbubunyi, ngunit may ilan din na gusto nang magwala. Marami ang nasaktan, marami din ang naging masaya. Dahil sa wakas ay nakamit ang hustisya na hinihintay nila. Laban sa isang tao na dati ring nag-alaga sa'yo. Isang tao na kilalang palamura at pinansaghan din walang modo. Isang tao na handang mamatay o pumatay ng kahit sino, alang-alang sa kapakanan ng bawat Pilipino. Mahal kong Pilipinas. Red light, green light, red light. Yan mga kababayan, magandang gabi sa inyong lahat. Ito na naman po ang bago nating update. Napanood po natin ang nakakaiyak na mensahe ni Kitty Duterte sa mga kababayan natin na sana ay maging mapayapa ang ating bayan. Na huwag tumigil po ang panalangin kay Tatay Digong. Ito rin ang sabi niya sa mga taga Davao na talagang ito yung nagsisilbing pride po ng Davao, si Tatay Digong. Kaya itong nangyari po kay PRRD mga kababayan, isa po itong sanhi ng pagkabahabahagi ng mga Pilipino. Kung dati po mga kababayan yung hindi pagpapalibing kay Apo Lakay doon sa libingan ng mga bayani dahil po sa mga kritiko at kumakalaban po sa kanyang administrasyon noon, itong tatay po ni BBM ay talagang pinigil po nila. Matagal na panahon po ito mga kababayan at halos sa 30 years po ito na dinedebate nila at pinagtatalunan kung makatarungan ba na ilibing itong tatay ni PBBM sa libingan ng mga bayani. Ayon sa kanyang mga kritiko, hindi dapat. Sa iba naman ay talagang gusto nilang mailibing ito. At matagal na pinag-usapan ito mga kababayan. Maraming mga pangulo at mga administrasyon ang lumipas. Pero nung dumating si Tatay Digong, doon lang po natupad ang pangarap po ng pamilya Marcos na mailibing ito sa mga libingan ng mga bayani.
Dahil po kay Tatay Digong ay nailibing po ito. At marami pong natuwa at ito po yung naging panahon na magkaisa ulit itong bayan natin. Ngayon naman mga kababayan, itong pagkahuli at pagdakip nila kay Tatay Digong, ayon po sa aking sariling opinyon, ito po yung pinaka malungkot na nangyari sa ating bayan. Na bilang isang Pilipino na naniwala din sa pamamalakad ng ating dating Pangulong PRRD, na marami siyang nagawa sa bayan natin. Marami siyang mga napatino ng mga loko-loko. Lalong-lalo na po yung mga nag-a-addict po. Marami siyang pinagbagong mga maraming may bisyo. Lalong-lalo na po yung mga nagiinom, palasing-lasing sa gabi, yung madaling araw na ay naglalasing pa din. Pero nung dumating siya mga kababayan, pati yung mga nakahubad sa kalsada, sa mga kalye, ay tumino. At naging payapa lalo yung mga kababayan natin na nasa abroad. Kahit hindi po nila nakikita ang kanilang magulang, talagang panatag po sila na safe ang kanilang mga anak. Hindi natin inaasahan na mahuhuli siya at ibibigay po sa dayuhan. Kaya ngayon, nandun po siya mga kababayan. At ang susunod na kanyang magiging trial ay sa September 23. At ginagawa din ng lahat ng kanyang legal counsel po na mapauwi ito sa ating bayan. At kung sakali man na talagang may sala siya, dito na politisin si Tatay Digong. Yan din yung pinagpipray ng mga kababayan natin, mga kababayan. Para sa akin po, mas okay na dito na litisin si Tatay Digong. Ba't pa lilitisin ng mga banyaga? Anong alam nila sa atin? Para sa akin po, dapat binigyan nyo rin ng due process si Tatay Digong bilang isang Pilipino at naging Pangulo din naman ng bansang Pilipinas. Dapat binigyan nyo din ng equal rights ito. Na talagang bakit isinampa na lang bigla sa eroplano na hindi man lang nilitis dito sa Pilipinas, di ba? May korte po tayo, yun nga lang, nabaliwala yung korte natin. Bilang isang Pilipino po mga kababayan, kasi ayaw ko din na magkawatak-watak yung ating bayan. Gusto ko rin po na magkaisa sa aking pag-aanalisa sa mga nangyayari dahil po kita nyo naman gabi-gabi, araw-araw, maraming mga nagrarally po, mga naglalakad sa kalsada, mga nagmomotor, may caravan po para isigaw na pabalikin si Tatay Digong, pauwiin. Kung may kasalanan man, dito na parusahan. Huwag sa ibang bansa. Kasi matanda na po ang ating PRRD. Hindi na niya kaya yung lamig doon. Tingnan nyo noon, nung unang araw, hindi man lang nabigyan ng medical assistance. Kaya, nung nagsalita po siya, unang pagkakataon na makita siya sa ICC, nung unang trial, kala mo hindi na siya makapagsalita. Kasi nga po, hindi po siya nabibigyan ng tamang medical assistance. Pero ngayon, dahil nakita na po ng mga abogado at pamilya ni Tatay Digong, naging okay na po siya. At marami siyang naging kahilingan na makita siya ng mga kamag-anak niya, makita niya yung embahada ng Pilipinas, yung mga nagtatrabaho doon. Gusto niyang makausap. Siguro gusto niya lang ng may makakwentuhan. Yun lamang po mga kababayan, yung aking bahagi. Salamat po sa inyong lahat. Once again, isang like po, isang share, isang subscribe. Sana po makibahagi po tayo sa pananalangin. Hindi ko inihikayat po yung mga kababayan natin na magwelga. Hinihikayat ko po kayo na manalangin po sa mga bahay nyo. Kung paniwala nyo po na nalabag ang kanyang karapatan, i-pray po natin na mahimasmasan yung mga kababayan natin na mga kalaban ni Tatay Digong at mga kritiko niya
kritiko niya na gusto siyang pabagsakin na matauhan sila. Talagang kung meron ng kasalanan, dito na po sa Pilipinas litisin. Salamat po sa inyo.